Sindak. Magandang gabi sa inyong lahat, lalong-lalo na sa inyo Sir Red at sa inyong mga solid Sindak Short Stories listeners. Bago lamang po ako sa pagsishare pero nais ko pong ibahagi ang masasabi kong nakakatakot kong karanasan. Hindi ko na po imi-mention kung saan ang probinsya namin. Basta't dito po sa lugar na ito, pagsapit pa lamang ng 6:00 ng gabi, lahat ay kailangang nasa loob na ng bahay. Marami kasing mga kwento ang mga matatanda dito na sinasabing nakakatakot daw na lumabas kapag ganitong oras sapagkat naglalabasan din ang mga hindi maipaliwanag na mga nilalang. Hindi ko po matandaan ang exact age ko nito pero ang natatandaan ko lamang ay pinapabili ako ng biogesic at ng kung anumang gamot at mga itlog dahil hindi maganda ang pakiramdam ni nanay noon. So kailangan kong magtungo sa pinakamalapit na sari-sari store sa amin. And mind you, halos 100 metro ang layo nito mula sa bahay namin. Tama po, yan na ang pinakamalapit sa bahay namin. Nang panahong iyon ay wala pang masyadong mga pampasaherong sasakyan sa aming lugar at walang mga bahay sa tabi ng kalsada. Nang sandaling iyon, sa kalagitnaan ng kadiliman, tanging mga kuliglig lamang ang aking nadidinig. Nakabili naman ako, Sir Red, ng ipinabibili sa akin. Hanggang sa meron akong dinaanan na isang eskinita kung saan may nakita po akong isang lalaking nakasuot ng itim at pinagtatakhan ko na parang kanina pa siya nakatayo doon. Nang papalapit na ako sa kanya, Sir Red, dito ko napagtanto. Wala pong ulo yung lalaki. Kahit sabihin mong walang ulo, pero yung direksyon ng kanyang katawan ay nakaharap at malamang nakatingin sa akin. Hindi po talaga ako nakahakbang ng 1 minuto. Napako po ako sa aking kinatatayuan at nakikipagtitigan sa kanya kahit wala siyang ulo. Hanggang sa naisip ko na lamang na kailangan kong tumakbo ng mabilis at malayo sa multong ito. Hanggat maaari rin ay hindi dapat mabasag ang daladala kong itlog. Sa aking pagtanda at sa kasalukuyang edad ko, Sir Red, tinatawan-tawanan ko na lamang ang karanasan kong ito. Mabuti nga at meron pong platform na katulad po ng Sindak at Hilakbot na kung saan pwede po kami makapagbahagi ng ganitong klaseng mga kakatwa o kaya hindi maipaliwanag na mga kababalaghan. Hindi ko rin po talaga malaman sa sarili ko na bagamat nakakita na ako ng elemento ng multong walang ulo noong bata ako, naninindigan pa rin po ako hanggang sa puntong ito na hindi ako naniniwala sa existence nila. Weirdo mang matatawag pero yan po ang totoo kong nararamdaman. Nangyari po ang kababalaghang ito nung ako ay 12 anyos pa lamang sa aking pamilya, taong 2005. May pinsan po ako na bigla na lamang pong sinapian ng masamang espiritu. Hindi ko po alam at nananatiling misteryo pa rin hanggang sa kasalukuyan kung saan ito nagsimula. Basta't pag-uwi ko lamang kasi noon, Sir Red, sa aming bahay, meron ng albularyo at sinusubukan na nitong paalisin ang masamang espiritu na sumanib umano sa aking pinsan. Sinabi ng masamang espiritu na gusto ng diablo ang kanyang kaluluwa. Nakita ko talaga, Sir Red, na niyayakap o niyayapos na ng halos 10 na mga lalaki ang aking pinsan
pero ang lakas ng kanyang pagpupumiglas. Hanggang sa natatandaan ko na lamang na sinabi ng albularyo na maaaring ang pinsan ko daw ay nagkaganoon matapos daw niyang yakapin ang halos 30 taong gulang na puno ng mangga sa likuran ng aming compound. Itinuro ito ng albularyo bilang isang portal kung kaya't doon naglalabas-masok ang mga masasamang espiritu. Believe me or not, inabot po ng halos 2 taon ang palagi pong ganitong sitwasyon ng pinsan ko. Oo, at alam kong magaling naman ang albularyo na tumingin sa kanya't ng gamot, pero kapansin-pansin lamang Sir Red na sa tuwing sumasapit ang araw ng Martes at Biyernes ay nag-iiba ang boses ng aking pinsan. Para bang bumabalik ang possession sa kanya. Hindi ko rin malimutan ang isang Semana Santa ng parehong taon na kung saan pagsapit po ng Good Friday hanggang sa 3:00 kinabukasan ng Black Saturday, yun ang masasabi kong strongest possession ng aking pinsan. Ang pinakamalala ay yung araw po ng Sunday, Pasko ng pagkabuhay pa naman. 8:00 ito ng gabi nang bigla pong mag-flicker lahat ng mga ilaw namin sa bahay hanggang sa tuluyan nang mawalan ng kuryente. Nasilip naman namin ng ilan pang kabahayan na hilera lamang po ng compound namin, katakatakang meron silang liwanag. May kuryente sa kanila at sa amin lamang pala ang wala. Hanggang sa nagulat na lamang ang lahat dahil sumigaw ang pinsan ko at sinabi niyang eksakto Sir Red ay ganito. Ito na ang tamang panahon para sa amin. At ang laki-laki ng boses ng aking pinsan. By the way, yung pinsan ko nga palang sinasaniban nung time na ito ay babae, kaya paanong mangyayari ang bagay na yun? Hinawakan siya ng ilan ko pang lalaking pinsan para hindi siya makatakbo o makaalpas. Hanggang sa ako naman, sa sobrang takot ay napatakbo papalabas ng bahay dahil hindi talaga ako makapaniwala sa nangyayari sa aking pinsan. Lalong-lalo na sa pagbabago ng kanyang boses at sa tagal ko nang kilala ang pinsan kong ito. Never naman niyang ginawa ang bagay na yun. Kaya naniniwala ako na merong nagaganap sa kanyang kakaiba. Tulad ng mga napapanood ko sa pelikula, as in, right in front of my eyes ay nakita ko kung paano magpumiglas ng pagkalakas-lakas ang pinsan ko na halos tumilapon ang iba ko pang pinsang lalaki na humahawak sa kanya. Wala pang ilang minuto, kusang humupa ang tensyon. Biglang tumahimik ang aking pinsan na kanina ay labis-labis at ang lalakas ng sigaw. Nagdasal kami ng rosaryo. Subalit nang inilapat na ng aking tiyahin ang rosaryo sa noo ng aking sinasanibang pinsan, maniwala talaga kayo Sir Red. Kitang-kita ko kung paano niya nginat-ngat ang rosaryo at ang ibang mga beads ay kanya pong nilulun. Yung natirang bahagi ng rosaryo Sir Red na napigtas ay itinapon at idinura niya sa sahig. Hinawakan na naman siya ng iba ko pang pinsan at matapos noon ay muli na namang humupa. Sobrang pagod na daw siya. Wika niya nang bumalik na siya sa normal. Masakit na daw ang ulo niya at ayaw na daw niyang mabuhay. Hindi ko na matandaan ang iba pa niyang sinabi. Hanggang sa natapos na lamang ang mahal na araw o Semana Santa, sa pagkakaalala o pagkakatanda ko ay nagkaroon pa siya ng 2 kaso ng possession matapos ang linggong iyon. Hanggang sa bigla na lamang pong bumalik sa normal at awa ng Diyos na wala na ang sumasapi sa aking pinsan. Pero ang nakakalungkot ay meron pang naitalang 2 kaso ng pagsanib sa aming barangay.
Ang unang possession daw ay nangyari doon sa isang 4 na taong gulang na anak po ng aming malapit na kapitbahay. Habang yung isa naman ay nangyari sa isang nakatatanda niyang pinsan. Ang nakakatuwang bahagi lamang din, Sir Red, ay yung na-find out na itong nagposes sa aking pinsan at yung 2 pang kaso sa aming barangay ay iisa lamang daw na elemento. Nakakatakot pa ring isipin magpasa hanggang ngayon. Ang pinsan ko nga palang nasapian ng masamang elemento ay sa kasalukuyan nagtatrabaho na po sa isang call center diyan sa Ortigas at ayon nga sa pinsan ko, malapit lamang daw sa workplace niya ang inyong studio. Nang mapakinggan ko ang isang entry mula sa SHS segment ninyo, Sir Red, patungkol sa mga lumang gusali dito sa Taft Avenue, ay agad kong isinulat ang kakatuwang karanasan ko nung ako ay bata pa lamang. 10 taon na ang nakalilipas. Tandang-tanda ko kasi noon na nadagdagan ako ng oras sa aking night shift dahil nga din nagtagal ako sa opisina. Kumbaga nakita kasi ako ng aking manager at hindi ko rin alam na magsasara na kasi sila ng 8:00 ng gabi. Kaya nang bumaba ako bandang 11:00 ng gabi, nakasara na yung pangunahing gate at madilim na po talaga ang buong gusali na iyon. So wala akong paraan para makalabas. Kaya tumawag po ako sa isang katrabaho ko para humingi ng tulong. Sinabi niya na susubukan niyang makausap ang caretaker ng gusaling ito. So habang naghihintay ako, nakarinig ako ng mga yabag sa itaas kaya sinundan ko na lamang ang tunog sa pag-aakala na baka isang gwardya ito o ibang tao na natrap na katulad ko. Dinala ako ng tunog hanggang sa itaas na palapag. Pero kadiliman ang bumati sa akin. Oo, nakakatakot siya. Knowing na mag-isa ka sa gusali at para bang pasadya kang ikinulong. Nang walang ano-ano, may nakita po talaga akong anino, Sir Red. Tama po ang inyong nadinig. Madilim pero nakakita ako ng anino. Call me crazy pero para po siyang outline at yung outline niya ay violet and then yung buong body niya ay kasing itim lang talaga nung regular na pagkakaitim nung madilim na kwarto. Ang sabi niya kasi, kaya akala ko'y tao siya. Uy, na-stuck ka din? Tara sa baba, baka may dumating ng guard tapos matulungan tayo makalabas. Kaya nagpasya talaga ako na gamitin ang flashlight ng aking cellphone para makita ko ang taong iyon. Gusto ko nga sana siyang kausapin pa at magtanong o kaya'y sagutin ang kanyang sinabi. Kaya lang, Sir Red, tila umurong ang aking dila. Lalo at nang akin po siyang mailawan dahil maniwala kayo sa hindi. Ang nakita ko pong imahe, Sir Red, ay katulad nung nakakatakot na elemento o nilalang sa Jeepers Creepers. Nakakadiri ang itsura niya at halatang parang may fresh pa siyang dugo na tumutulo pa sa kanyang ulo. Ewan, pero para talaga akong aatakihin sa puso ng oras na iyon kung kaya't ang naging reaksyon ko na lang ay mabilis na tumakbo pababa habang nagsisisigaw na para akong nasa panganib talaga. Ang isip ko kasi noon, Sir Red, ay baka hinahabol na rin niya ako at kung ano ang gawin sa aking masama. Mabuti na lang at nakarating ako sa gawin ng lobby at sakto na naroroon na yung caretaker ng building. Sinabi ko sa kanya kung ano ang nangyari sa akin at ano yung eksaktong nakita ko. Pero sabi niya, matagal na yan nandito. Nakita ko na rin yan dati. At pareho kaming kinilabutan, Sir Red. Isa po itong lumang gusali dito sa Agoncillo sa Taft Avenue. Hindi ko na po masyado pang ide-detalye kung ano pa yung mga landmark dito pero basta't katabi po siya ng isang fast food chain.
Mga kasindak, ibahagi ang iyong kasindak-sindak na karanasan sa ating email sindakstories2008@gmail.com o di kaya'y i-private message sa ating Facebook page Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Aabangan namin yan, kasindak. Tuloy-tuloy ang kwentuhan at takutan sa ating side channel Hilakbot TV. Mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga nakakahilakbot na kwentong aswang, multo, maligno at iba pa. Suportahan ang Pinoy Horror Community sa YouTube.